kanyang bagong trabaho ng mga opisyal ng Department of Education. Ito ang magiging room mo, itong next year. Baka sakaling papalitan nila pagka may bibigay si Governor D o si Congressman Labayo. Pangalawang guro pa lang si Mercy sa Salvacion Primary School sa Itiague, Isabela. Multi-grade o magkahalong grade 1 at grade 2 ang mga mag-aaral na tuturuan ni Mercy. Nakakaawa po ang sitwasyon dahil makeshift lang po ang ginawa ng mga tao na room niya para lang magkaroon po ng classroom ang mga bata. Sabi naman ng superintendent, mabuti yan, that is a real situation, sabi niya. Kaya dali mo na lang siya dun. One, carry. First example, okay, very good. Masaya sila sa akin. They are very happy. And wow, sabi Mercy, sabi niya, welcome sa wakas, magsama-sama na tayo. Sabi nila sa akin. Isang bagay lang ang ikinalulungkot ni Mercy. Hindi na raw nasaksihan ng tatay niya ang kanyang pagiging maestra. Sumakabilang buhay ito noong nasa Hong Kong pa si Mercy. In and out na siya sa hospital nun. Sabi ko, tumawag ako. Sabi ko, tay, sabi ko, nakapasa ko ng board. Sabi ko, talagang masaya siya. Ramdam na ramdam ko masaya siya. Very excited siya. Sabi niya, kaya lang malungkot lang. At sa ngayon at medyo mag-aanggan na rin ang buhay namin. Saka naman niya kami iniwan. Yun lang ang masakit sa amin. Pero hindi pinagsisisihan ni Mercy ang pagpunta niya sa Hong Kong. Lalo na't sinuwerte siya sa kanyang amo at mga alaga. Tumawag nga sila sa akin. Sabi ng bunso, sabi niya, Mercy, sabi niya, balik ka na as soon as possible. Sabi niya, mag-taxi ka. Sabi niya, bilis, gusto na kitang makita. Sabi sa akin. Kung babalik si Mercy sa Hong Kong, hindi na bilang yaya o domestic helper, kundi isang kaibigan ng pamilya. Kasi sabi ng amo ko, mag-friend na raw kami, hindi na raw ako isang katulong nila. Sabi niya, sulatan mo ako as a friend, sabi, not as an employer. Malapit na rin umuwi galing Saudi ang kanyang asawang si Orly. Ngayon makukumpleto na ang pamilya ni Mercy. Matutupad na rin niya ang kanyang natatanging pangarap. Respeto ka. Ano po? Hindi respeto ka, may parang galang na reso. Ma'am, good morning, gano'n. Parang sarap ng feelings mo, sabi. Sa wakas, teacher na rin ako. Tinawag na ako ng ma'am, hindi na ako tumatawag ng ma'am sa ako. Madalas nating isipin na kahirapan lang ang tumutulak sa Pilipino para mag-abroad. Ngunit may iba palang humihila sa kanila. Mga banyagang amo at kumpanyang nasisiyahan sa trabaho at ugali ng ating mga kababayan. Mabuhay po sa lahat ng mga overseas Filipinos na nanonood po sa atin ngayon sa GMA Pinoy TV. Ako po si Howie Severino at ito ang Sine Totoo.